Hello pong muli mga katambay. Nagbabalik po muli si Katambay Manong po. Para po magkomento po sa inyo. Bago po tayo mag-umpisa, magandang araw po muna. Tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat mga katambay. Saan man sulok po ng mundo, tayo naroon. Siyempre po, saan man sulok ng mundo, may Pilipino. Sana po maingatan po tayong lahat. Mga katambay, nakakalungkot man po dahil ang nangyayari po sa ating gobyerno, lalo po sa kapirahan, napakarami pong issue pagdating po sa kapirahan ng pumasok na bagong Pilipinas administration. Nakita po natin ang mga proyekto, hindi po natin malaman kung talaga po bang may proyekto o talaga lang po tinatangay ng baha o tubig ang ating pera, ang ating tax, mga katambay. Pero ito na naman po, yung sinasabi nga po na kontrolado ng dalawang tao ang kaperahan ng mga Pilipino, ng taxpayer, dalawang tao lang daw po ang may control. At ito po, binubusisi po ngayon ng Senado. Senado, iisang institusyon po ito, Kamara at Senado. Yung ginawa pong mga pondo ng Kamara, mga katambay. Ito po, minakita po daw ang mga senador kung paano po bawasan ng napakalaki po, yung napaka-importante pa naman sana na sinasabing mamomoderize na o magiging moderno na ang ating sandatahang lakas, mga katambay. Pero sa kabila nun, tinatapyasan pa po. Kulang na po ang budget para doon maging modelo at hindi na tayo mapag-iwanan ng mga bansa na sa ngayon po ay ang kanila pong mga armas ay talagang mga high-tech na. Yung kanilang mga pangbantay o sinasabing security nila. Pero tayo sa kabila nun, iba po ang layunin ng dating bagong administrasyon. Hindi tulad ni dating Pangulong Duterte na sa kanya lang po talaga nag-umpisa na maging moderno na at hindi na tayo mapag-iwanan. Kaya lang kulang pa. Pero sa kabila ito po, pinasabog po ng mga senador. Ang nangyayari po, imbis na dagdagan pa ang budget para maging modelo na o yung mga bulok nating mga sinasabing armas ay mapalitan na yung ating pangdepensa, pero binabawasan pa. At isa pang nakaagulat, yung sinasabi pong ayuda, yun doon po nakatutok ang gobyerno ngayon, mga tamay. Yun po talaga binubuhusan po ng pera ng gobyerno at nung sinasabing dalawang tao sa Kamara, mga katambay. Pakinggan po muna natin to si Senator Bato at komentuhan natin saka yung isa pang senador, mga katambay. Pakinggan po muna natin. We have to modernize our armed forces. Tapos, pagdating sa budget deliberation, imbis dagdagan, bawasan pa natin. Iba pala yung priority ng gobyerno natin. Pina-priority pa yung sige pamigay ng akap, sige pamigay ng mga ayuda. Tapos kaya tayo dito nabanggit itong issue na ito because being a former member of the Armed Forces of the Philippines, former member of the Philippine National Police, and now a Senator of the Republic, I can't help but point out a glaring contradiction na nakikita ko. Kasi every time may mangyaring hindi maganda during our resupply missions to the Ayungin Shoal, pag mayroon tayong sailor na naputulan ng daliri dahil tinapyas ng Chinese Coast Guard or Chinese militia, or meron tayong mga maliliit na bangka na gamit ng Coast Guard or ng BFAR natin or ng Marines or ng Navy, tinangga, our immediate reaction is like this. We condemn in the highest terms this incident, and we have to see to it that we have to modernize our Philippine Navy. Yung palagi ang linya nating masasabi as politicians, as legislators. And now, here comes the budget deliberation. Binawasan pa ng
billion yung NEP ng Department of National Defense. So ang nakikita ko, there is always a contradiction in what we say and what. Yan po mga katambay, binawasan po. Mga katambay, ito naman po isa. Grabe, ito naman po yung sa ayuda naman po. Na yung AKAP, dito naman po nila nilagay yung sinasabing pera na hindi po bababa sa 30 billion ang budget po. Napakalaki. Pakinggan po natin. This time is we took out the AKAP. Yes, Mr. AKAP. President. Opo. Andito naman yung ating LBRMO na may institutional memory. Last year ba yung AKAP ay kasama sa GAB o hindi? Maybe no, Madam Chairwoman? Hindi po kasama sa GAB. Hindi nga kasama sa GAB. So last year, si AKAP, wala na sa NEP, wala pa sa GAB, lumabas sa BICAM. Okay, ngayon, sa ngayong taon, si AKAP wala sa NEP, pero nasa GAB. Tapos, so, improved. Actually, if you look at the basic facts, improved ang situation ni AKAP because it's now part of GAB. So, what is the reason why in some parts of the GAB, sinunod ng committee natin, how come this part of the GAB where there is an AKAP to the tune of, ang AKAP kasi is Ayuda sa Kapos ang Kita program to the tune of 39 billion. So, on that point, hindi tayo nag-agree sa GAB. May we know the reasoning of the committee? Mr. President, this is also in deference to the Vice Chair of the Committee on Finance for the DSWD. When I spoke to her about this, what she said is she would like to discuss further and to look into what really is the report on the progress of AKAP. Who has it been disbursed to? Is it really necessary or is this already part of a redundant program that can be rationalized? So, hindi po nangangahulugan na i-retain o tatanggalin natin. Kasi pagdating po sa plenary at saka yung mga submissions ng mga amendments, doon natin makikita paano na-justify ng Finance Vice Chair yung pagtatanggal o pagbabalik nitong AKAP na to. Yung 39 billion pesos na budget for a program, mas malaki po yan sa budget ng ibang departments. Tama po? Tama po. Tama po. Actually, mas malaki siya sa Department of Foreign Affairs, Mr. President. Tama po? Tama po ba? Kahit po sa budget ng Congress, mas malaki po yan. Kaya nga po, Wag natin i-compare sarili natin. Let's say sa Department of Foreign Affairs. mas Tama? malaki. Oh. Alam niyo po, talagang nagulantangal ang marami. Mga tambay, nakita nyo pinag-uusapan sa budget deliberation po ng Kamara. Ang ginawa po ng Senado, yung kanilang pagbalakas o pagsilip po ng ginawa ng Kamara. Nakita niyo po, nadulas pa si Senadora Grace po na talagang napakalaki po pala ng budget ng Kamara. Di ba? Kasi pinag-uusapan po, 39 billion. Ibig sabihin, ilang billion din po pala ang pondo ng Kamara at ng Senado. Billion din po pala na ayaw nilang pag-usapan, mga katamay. Ayaw nilang pag-usapan ng pondo. Siyempre po, nakaano po kasi yan nakatago. Nakatago, ayaw nilang i-public hearing yan, mga katambay, yung pagdating sa Senado at Kamara. Pero ito po ang issue, no? Talagang yung AKAP, yung sinasabing pantawid pamilya ito, di ba? Mga kapos ang kita. Ang sinasabi po ng taong bayan, ng komento po ng inyong lingkod, kung mananatili po na ganito na lang ang ginagawa po ng Kamara, grabe po, no? Talagang magugulat ka sa lalaki. Katulad po nito, bigla-bigla mo na lang, paano ko ito, kung wala pong katulad ng mga katulad ni Senator Bato, na dire-diretso na po nilang magagawa lahat ng gusto nila, lalo nung 2 tao lang,
sa Kamara na bilyon-bilyon po. Katulad niyan, kitapang-tapang ng Pangulo, lalo sa pakikipag-iringan sa China. Pero yung ating sandatahang lakas, binabawasan mo pa. Yung mga Navy nga natin, di ba ang Navy natin kulang na kulang sa barko? Napag-iiwanan na nga tayo yung mismo na sinasabing binubuli tayo, napakaraming barko. Pero tayo, imbis na makapag-produce tayo ng madagdagan ng kagamitan ng ating Navy, pero binabawasan mo pa. Di ba? Tapos, kitapang-tapang mo na para kang handang-handang makipag-iringan o makipag-gyera sa China, pero ang kagamitan mo ay bulok. Bulok. Kilalaki ng pera. Tapos, mababalitaan mo na itong mga programa po nila, talagang hindi po magpaparami ng trabaho. Wala po silang programa na ang solusyon po sa nangyayari po sa atin, lalo kapusang kita dahil walang mapasukan trabaho. Hindi po ba dapat sa lalaki ng numero na ito na itutulong mo? Di po ba dapat trabaho ang ibigay mong tulong? Trabaho ang kailangan ng Pilipino. Di po ba? Di po ba tayo pwedeng magparami, magpalaganap ng mga trabaho sa mga probinsya dahil ang lalaki ng numero. Ang lalaki ng pera. Bilyon-bilyon. Hindi mo malaman kung paano ito gagastusin nila, mga katambay. Dahil ito wala po ditong investigasyon. Ano na po nangyari? Matatapos na po ang taon. Yung 2023 na investigahan po ba nila yung AKAP na yan? Yung ayuda, yung ginagawang ayuda, may investigasyon po ba? Tama po ba ang paggastos niyan? Na how many billions? Di ba? Katulad po nito, tinapyasan po nila ng 10 billion yung national defense natin, yung Department of National Defense. Saan kaya naman mapupunta yon? Yung tinapyas na 10 billion. Mga katambay, ganong katindi po, ganong ka-powerful itong dalawang institusyon, ang Senado at Kamara. Pagdating po sa kaperahan, kontrolado po nila, mga kababayan ko. Kontrolado nila ang pera ng bayan, pera ng taxpayer. Kaya nakakalungkot lang po. Pagka ganito ng ganito, ang maghahawak ng pera natin at sila magmamando kung saan nila dadalhin ang budget ng bayan, budget ng taxpayer, pera ng taxpayer, kung ganitong mga klase ng politiko, parang napakasarap po yatang buwagin na ito. Komento na inyong lingkod at palitan na po. Di ba? Napakarami pong napakaraming politiko katulad po ng Congress na napakarami po diyang magkaka-interes. Ilan po ang congressman, representative? 300 plus yan, mga katambay. At 24 na senador. Pagka dyan po napasukan ng may interes sa napakalaking pera ng gobyerno na taon-taon ay binabudget. How many trillions? Ang budget po natin ngayon hindi bababa sa 6 trillion. Trillion. Di ba? Tapos sila yung mag-aayos niyan. Itong mga congressman o representative, mga katambay. Kontrolado nila. Di ba? Kaya napakalaki yata ng korupsyon nangyayari sa ating bansa. Napakalaki pala ng korupsyon dahil yung pinahawakan natin ng ating kaperahan ay hindi po natin masabi sila'y malilinis dahil may tinatago po sila sa atin. Di ba? Marami pong itinatago ang Kamara at Senado, lalo sa kaperahan na hinahawakan nila, di ba? Dahil yung sinasabi po nga natin paulit-ulit, yung kanilang MOOE, yung kanilang extraordinary expenses, ay by liquidation lang nila. Yung liquidation lang nila by certification. At hindi po nagpa-public hearing. Walang public hearing ang mga budget nila na nadulas ha. Nadulas pa ang isang senadora Grace po na hindi ba mas malaki pa yung sinasabing 39 billion. Di ibig sabihin, how many billions? How many billions ang budget ng mga kongreso, ng mga congressman at speaker? How many billions? Samantalang sa vice president na nakakatulong sa buong Pilipinas. Buong Pilipinas ang nabibigyan ng tulong. Kung ano-ano ang kanilang ini-issue na korupsyon. Samantalang ito, nadudula sila kung how many billions ang budget nila.
Grabe, no? Walang yaw-yaw, walang investigasyon. Dapat mabuwag na po ito. Dapat hindi na po komento ng inyong lingkod. Dapat hindi na po ang Senado at Kamara hawak. Dapat meron na po talagang ahensya, isang ahensya. Isang ahensya lang ang hawak para sa pondo, national budget ng Pilipinas. Hindi po dapat ipagkatiwala sa isang institusyon ng Kamara at Senado, mga katabay. Marami pong masisilaw. Napakarami po yung politiko. Mga politiko. Nasisilaw po sila sa laki ng pera na pumapasok po at sila ang may control for how many trillions every year. Panahon na po ito. Komento lang na inyong likod. Komento ko lang po. Panahon na po na tanggalin po rito sa institusyon ng Kamara ang mga budget na ginagawang budget sa lahat ng sangay ng gobyerno. Pati po sila. Iba na po dapat ang magbibigay ng budget para sa kanila. Hindi na po dapat sila. Dahil unang-una, nagkakaroon po ng takipan. May protection po bawat isa. Sila. Dahil sila yung may control. Di po ba? Sana po mabuwag ito. Sana mabuwag itong batas na ito na sila ang kukontrol ng pera ng taxpayer. Dahil sa ngayon po, komento na inyong likod, napakahirap pong pagkatiwalaan ng mga institusyon na ito, lalo sa kaperahan. Napakahirap po. Dahil napagkikita po natin ngayon, ang napakarami pong questionable pagdating po sa paghawak ng pera at hindi maipaliwanag na basta-basta na lang yata nawawala di umano. Di po ba? Dapat po, kung may papasok po sana na bagong administrasyon, sana matutukan po ito. Sa haba at sa tagal ng panahon, dekada na napakarami po yata talagang nawawaldas at iilan-ilang politiko ang nakikinabang sa pera ng bayan na hindi po nailalagay ng tama sa mga proyekto na makakatulong po sa mga Pilipino. Di ba? Napakarami pong pera halos hindi na ilalagay sa proyekto. Mukhang nailalagay po yata di umano sa mga bolt lang nila ang halos pera ng Pilipino. For how many billions ang mga pondo nila, mga katambay. Tapos makikita mo, isang politiko lang ang sinisingle out nila ngayon. Isang politiko, samantalang nakita nyo kung paano sila magbawas, magdagdag. Bawas, dagdag, sila lang. Kongreso lang at Senado lang, sila lang ang may karapatan kung paano nila dagdagan at bawasan. Sana loobin na merong isang politiko na mag-aayos po ng sistemang ito. Kasi kung maayos po ito at mawawala sa kontrol ng Kamara at ng Senado ang pera na budget ng Pilipino, malaking kabawasan po ng korupsyon. Komento na inyong likod. Totoo po. Napakalaki pong maleles. Maleles po ang korupsyon kung isang departamento lang ang hawak. Isang departamento lang. Kasi kung isang departamento lang hawak, masisilip po agad. Ito napakahirap mong silipin dahil kontrolado nila how many congressman yan, how many senador, 24 senator, at 300 plus na representative congressman. Na po pwede po silang, magsabwatan. Samantalang kung may isang ahensya lang, di ba? Halimbawa, isang finance na itong departamento to, isa lang ito, na madali mong ma-audit, madali mong masilip. Kung paano nila dinistribute ang pera ng bayan. Isang ahensya lang. Di po ba? At hindi po makukontrol ng politiko. Yun ang kagandahan. Hindi nila makukontrol. Di po ba? At mismo ang presidente, kung matino ang presidente, makukontrol niya yun ng malaking korupsyon. Kung matino ang magiging presidente, maleles ang korupsyon sa ating bansa.
kontrolado, lalo kung matino ang magiging presidente. Ito, hindi mo makukontrol ang korupsyon dahil separate body. Di ba? Legislative. Di ba? Executive. Di po ba? Kaya hindi makukontrol din ng Pangulo ang korupsyon dito sa institusyon na ito. Di ba? Kaya po hindi mawawala talaga ang korupsyon sa ating bansa. Pagka ganito umiiral na sistema sa atin. Dahil dito pa lang sa institusyon, itong dalawang institusyon, dito pa lang wala pang proyekto na nagagawa ang ating bansa. Dito pa lang paghawak pa lang po ng pera ng bayan, mukhang may korupsyon na. Wala pang proyekto, wala pang project na ginagawa, wala pang simentong hinahalo. Pero mukhang may korupsyon na agad. Di ba? Di mo napapansin? Sa paggawa pa lang ng budget, mukhang may korupsyon na. Paano pa pagka may proyekto na, actual na? Di doble na ang korupsyon. Di ba? Magmula pala sa taas. Magmula yata sa Kamara at Senado na nandito. Tapos pagbaba pa niyan. Di ba? Kasi mismo ang presidente ngayon, napakarami rin yung issue. Di ba? Lalo ngayon, pumuputok ang issue ng confidential fund daw. Pero, gaano naman kalaki ang confidential fund ng Pangulo? Hindi bababa sa 10 bilyon. Paano kung sisilipin mo yan? Di ba? Dahil sinisilip nila ang Vice President. Napakalaki ng hinahawakan ng isang Pangulo. Kahit sinasabi natin confidential fund yan, pero ang institusyon po ng Kamara, walang pakialam yan. Kahit confidential yan, kailangan silipin yan. Kahit confidential pa yan, na hindi po pwedeng silipin, confidential nga. Pagdating po sa Kamara, kailangan silipin yan dahil kami makapangyarihan. Karapatan namin yan. Walang confidential sa amin. Ganun po sila. Pagdating sa budget ng Vice President, walang confidential. Hindi uso sa amin ang confidential. Pero pagdating sa budget ng Pangulo, uso ang confidential. Hindi pwedeng silipin dahil confidential ang budget ng Pangulo. Ganon yun eh. Kaya nga, nakikita mo may biases, di ba? Kaya dito po mga tambay, nakikita na inyong lingkod. Napakalaki at hindi po mawawala ang talagang napakalaking korupsyon po pala sa ating bansa. Lalong-lalo nga yung sinasabi ni Kamanong, laganap na nga ang korupsyon sa baba. Dito pala, mas malaki po pala dito. Yung sinasabi nga na inyong lingkod, komento ko. Pag ito po ay nabago po itong dalawang ito, na mawala po rito ang kontrol dito sa Kamara at sa Senado, napakalaking kabawasan po. Dahil dito po nagsisimula ang national budget na napakalaki, trillion. Hindi lang po billion, trillion. Kung ito po ay mawawala rito sa dalawang kontrol na ito, Senado at Representative, dapat po dito, legislative na lang po sila. Kung talaga sila ay mambabatas, puro batas lang sila, legislative. Wag na po sana ito bigyan pagdating sa kaperahan. Kasi mahirap pong pagkatiwalaan. Komento na inyong likod. Napakahirap pagkatiwalaan sa panahon natin ngayon ang mga representative at senador. Hindi naman po lahat. Hindi naman natin nila lahat. Meron pa rin pong malilinis ang puso dyan, pailan-ilan. Di ba? Sayang, sana kung maupo. May maupo po sana at maging presidente na naman ng isang Duterte. Sana po, maisip niya po yung ganito. Kasi mismo siya, natuklasan niya na 2 tao lang po ang may control ng pera ng bayan. Alam ng Vice President yan. At alam din ng Vice President kung paano gumagapang, kumikilos, nagdadagdag, nagbabawas ang 2 tao pagdating sa pera ng bayan. Billion. Katulad po niya, nakita nyo? 10 billion ang tinanggal sa budget ng DND at nilagyan naman po ng napakalaki yung ayuda na 39 billion. Talagang ang programa mo puro ayuda. Wala kang programa magparami. Paramihin mo ang trabaho sa ating bansa dahil nakakahawak naman tayo ng bilyon-bilyon. Pambihira. Kahit magtayo ka man lang ng sinasabing
mga pabrika man lang, kahit papaano sa mga probinsya, bawat probinsya, para po hindi tayo sumikip sa Maynila, sa NCR. Dahil halos lahat po, di ba? Pumupunta ng Metro Manila dahil nahandyan daw po ang pag-asang makakuha ng trabaho. Pero, iba po ang programa natin. Iba. Kaya po napag-iiwanan na po tayo. Napag-iiwanan na po tayo ng mga kapitbahay nating bansa. Dahil sa atin, ang inuuna pong programa natin, hindi pagpapaunlad ng bansa. Pagpaparami po para mabigyan ng ayuda, mga katambay. Hindi para paunlarin ang ating bansa. Kaya nakakalungkot po, mga katambay. Ganito po ang nakikita natin kung paano nila kontrolin, bawasan, dagdagan. Kaya panahon na po. Panahon na natanggalin na po sa kanilang kontrol ng kaperahan ng bansa. Sana po mangyari po yun, mga katambay. Muli po, nakakalungkot man, pera ng bayan, pera ng taxpayer, pero magugulat na lang tayo, halos 2 tao lang pala ang kumukontrol nito, mga katambay. It's unbelievable. Muli po, maraming salamat po sa mga naagusto po ng ating Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod. At sa YouTube po at TikTok. At ganoon din po sa mga nagla-like, share, and subscribe, and comment. Maraming salamat po. Sa muli po mga katambay, maraming salamat po. Ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.